Ang amoy ng mamahaling bulaklak, ang bango ng sariwang rosas, at ang maraniang disenyo ng buong simbahan ay hindi sapat upang pawiin ang matinding lamig na nararamdaman ni Joanna Madrigal sa kanyang mga palad. Suot ang simpleng puting trahe de Buda na halatang hindi man lang ipinasukat sa kanya ng maayos. Nakatayo siya sa harap ng altar kasama si Paulo Delgado, ang lalaking napilitan lang niyang pakasalan dahil sa huling pakiusap ng nagpaaral sa kanya na si Doña Marieta. Matapos ang malamig na seremonya na kasal nilang dalawa, ay sumakay agad sila sa marangyang sasakyan patungo sa reception. Ang katahimikan sa loob ng kotse ay napakabigat. Bumasag ang malamig at baritonong boses ni Paulo habang nakatingin lang sa labas ng bintana. Gusto kong linawin ang lahat sa umpisa pa lang, Joanna. I married you because of my grandmother. May sakit siya at ayaw kong humantong sa kung anong masama ang sitwasyon niya kung tatanggihan ko ang hiling niya. Humarap ito sa kanya. Walang kaano-anong emosyon ang makikita sa mga matang kayumanggi nito. Pero huwag kang mag-e-expect na magiging totoong mag-asawa tayo. We cannot love each other. Pagkatapos ng lahat ng to, kapag maayos na ang lahat, kanya-kanya tayo. Hindi kita pakikialaman sa buhay mo at huwag mo rin akong pakialaman. Tanging-tango na lamang ang naging tugon ni Joanna noon. Naiintindihan ko, Paulo. Alam ko naman ang posisyon ko sa buhay niyo. Narito lang ako para sa lola mo. Mabuti kung ganun. Mas okay ang malinaw ang boundaries. Malamig na sagot ng lalaki bago muling humarap sa bintana. Lumipas ang 4 na buwan, sa loob ng mga panahong iyon, ginawa ni Joanna ang lahat upang maging mabuting asawa. Kahit gabi-gabi siyang tinatrato na parang hangin, nagluluto pa rin siya. Inaayos ang mga damit nito at nag-aabang sa sala hanggang sa makauwi ito mula sa opisina. Umaasa ang kanyang puso na baka sa paglipas ng mga araw, mapansin din siya ng asawa kahit alam niyang malabo itong mangyari. Subalit isang gabi, umuwi si Paulo na lasing na lasing. Puno ito ng lungkot sa mga mata at hindi niya alam kung bakit ito nagkaganon. Habang tinutulungan siya ni Joanna na makahiga sa kama at hinuhubad ang sapatos nito, bigla siyang hinila ni Paulo sa braso ng napakahigpit. Bakit mo ba ako inaasikaso ng ganito, ha? Humihikbing tanong ni Paulo, habang ang paningin ay malabo na. Akala mo ba ay matutunan kitang mahalin? Paulo, lasing ka lang. Matulog ka na. Mahinang sabi ni Joanna, pilit na kumakawala. Ngunit sa gabing iyon, sa gitna ng kalasingan, pangungulila at matinding emosyon ni Paulo, may nangyaring hindi inaasahan sa pagitan nilang dalawa. Ang akala ni Paulo kinaumagahan ay isang malabong panaginip lang ang lahat. Ngunit para kay Joanna, iyon ang gabing tuluyan niyang isinuko ang kanyang buong puso at katawan sa lalaking lihim niyang minamahal. Makalipas ang 1 pang buwan, tuluyan ng sumakabilang buhay si Doña Marieta. Ang buong mansyon ay binalot ng luksa. Pagka-uwi nila mula sa libing, habang suot pa rin ang itim na damit, hinarap ni Paulo si Joanna sa loob ng library. May inilapag siyang isang puting sobre sa ibabaw ng lamesa. Permahan mo to. Annulment papers. Walang emosyong utos ni Paulo. Napatigil si Joanna. Parang pinilipit ang kanyang puso. Ang mas matinding dagok ay ang sikretong siya lang ang nakakaalam sa mga sandaling iyon. 3 araw na ang nakakalipas nang makumpirma niya mula sa pregnancy test na siya ay buntis. May nabuong buhay sa gabing nakasama niya ito. Ngayon agad, Paulo? Panginginig ng boses na tanong ni Joanna. Kagagaling lang natin sa libing ng lola mo. Wala na si Lola, Joanna. Tapos na ang obligasyon natin sa isa't isa. Tapos na ang palabas.
Walang pakialam na sagot ni Paulo habang nagsasalin ng alak sa baso. Palabas lang ba talaga ang lahat sa'yo? Lumapit si Joanna sa lamesa, nakatingin sa mga papel. Kahit yung mga nakaraang buwan, yung mga gabi na hindi niya na ituloy ang sasabihin dahil baka madulas siya tungkol sa nangyari sa kanila. Napaismid si Paulo at lumingon sa kanya ng may malamig na tingin. Ang alin, Joanna? Ang magkunwaring pamilya? Huwag nating lukuhin ang mga sarili natin. Katulong ang nanay mo rito sa mansyon nung buhay pa siya. At pilit lang ang kasal na to dahil sa utang na loob mo at sa huling hiling ni Lola. I don't love you. And I will never love you. Kaya permahan mo na yan para makalaya na tayong dalawa. Ganoon ba kadali sa'yo na itapon ako? Lumabas na ang mga luhang kanina pa pinipigilan ni Joanna. Ni hindi mo man lang ba naisip na subukan natin? Na baka pwede nating panindigan ang sumpa natin sa harap ng altar. Ano? Panindigan? Natawa ng mapait si Paulo. Para saan pa? Para itali ko ang sarili ko sa isang babaeng hindi ko naman pinili? Para masiyahan ka dahil nakasandal ka sa yaman ng mga delgado? Pakiusap naman, Joanna. Huwag kang umasal na tila ba biktima ka rito. Nakuha mo ang gusto mo. Nakatapos ka ng pag-aaral dahil sa pamilya ko. Ngayong wala na si Lola, wala na akong dahilan para tiisin ang presensya mo sa buhay ko. Bawat salita ni Paulo ay parang latigo na dumanak ng sugat sa buong pagkatao ni Joanna. Ang mga salitang iyon ang tuluyang pumatay sa natitirang pag-asa sa kanyang puso. Huminga siya ng malalim. Pinunasan ang kanyang mga pisngi at matapang na hinarap ang lalaki. Sana pala hindi ko na lang hinayaang mahalin kita. Bulong ni Joanna na nagpapatigil ng bahagya kay Paulo. Pero bago pa man makasagot ang lalaki, mabilis na kinuha ni Joanna ang panulat at buong lakas loob na nilagdaan ang annulment papers. Ayan, may pirma na. Malaya ka na, Paulo. Saad niya habang ibinabalik ang panulat sa lamesa, pilit na pinatitigas ang kanyang boses. Kinuha ni Paulo ang papel. Tiningnan ang pirma bago muling humarap kay Joanna at nag-abot ng isang tseke. Yan ay nagkakahalaga ng 20 milyong piso bilang settlement. Malaki ang naitulong mo sa lola ko noong mga huling araw niya. Kaya sapat na yan para makapagsimula ka ng bagong buhay. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan pagdating sa pera. Huwag mo lang akong kukulitin pagkatapos nito. Tinitigan ni Joanna ang tseke. Sa loob-loob niya, ang perang ito ang magiging sandigan ng anak na nasa kanyang sinapupunan. Ang batang hinding-hindi malalaman ni Paulo na nag-i-exist. Huwag kang mag-alala, Mr. Delgado. Kahit piso mula sa yaman mo, hindi ko hihilingin sa hinaharap. Mapait na sabi ni Joanna. Aalis na ako ngayon din. Iiwan ko ang mansyon mo. At sisiguraduhin kong maglalaho ako sa buhay mo. Mabuti pa nga. Tipid at walang pakialam na sagot ni Paulo bago tumalikod at uminom muli ng alak. Bitbit ang kanyang mga lumang gamit, ilang pirasong damit at ang perang panimula para sa kanyang dinadala, lumabas si Joanna sa pamilya Delgado. Sa gitna ng dilim ng gabi, hawak ang kanyang tiyan. Sumumpa siya sa sarili na hinding-hindi na niya muling iistorbohin ang buhay ng lalaking kailanman ay hindi siya itinuring na asawa. Gamit ang settlement na ibinigay sa kanya ni Paulo, nagdesisyon si Joanna na lumayo sa lungsod kung saan maaari silang magkatagpo. Nagtungo siya sa isang mataong bayan sa probinsya at umupa ng isang medyo malaking pwesto sa palengke upang gawing negosyo ng ukay-ukay. Upang makatipid sa upa at gastusin, ang likod ng studio type na pwesto ay nilagyan niya ng harang at ginawa na rin niyang silid tulugan. Simple lang ang kanyang buhay. Gising sa umaga para mag-ayos ng mga damit,
at matutulog sa gabi habang nakikinig sa tibok ng puso ng kanyang dinadala. Payapa ang kanyang puso habang dahan-dahang lumalaki ang kanyang tiyan. Nang sumapit ang kanyang ikalimang buwan ng pagbubuntis, kinailangan ni Joanna na lumuwas patungo sa isang malaking mall sa kalapit na lungsod. Gusto niyang mamili ng mga dekalidad na gagamitin ng kanyang isisilang na sanggol. Mga lampin, bote ng gatas at mga maliliit na asul na damit dahil nalaman niya sa kanyang huling ultrasound na lalaki ang kanyang anak. Hawak-hawak ang ilang maliliit na asul na comforter at sapatos, masaya siyang naglalakad sa baby section ng department store nang biglang mahagip ng kanyang paningin ang isang pamilyar na bulto ng lalaki na naglalakad sa kabilang aisle. Si Paulo. Mabilis na bumundol ang kaba sa dibdib ni Joanna. Lumakas ang tibok ng kanyang puso at parang biglang nawala ng hangin ang paligid. Bakit siya nandito? Bulong niya sa sarili habang nanginginig ang mga tuhod. Sinubukan niyang magtago sa likod ng mga naglalakihang rack na mga jacket at pilit na umiwas. Ngunit tila mapaglaro ang tadhana. Nang makita niyang papunta si Paulo sa direksyon niya, mabilis siyang naglakad patungo sa elevator upang bumaba at tuluyang makauwi. Pagpasok niya sa elevator, akala niya ay ligtas na siya. Ngunit bago pa man magsarado ang pinto ay may isang kamay na humarang dito. Bumukas muli ang pinto at pumasok si Paulo, kasama ang isang napakahabang babae na nakakapit sa braso nito. Nagsiksikan ang mga tao sa loob ng elevator kaya napilitan silang magkatabi ng malapit. Napalingon si Paulo sa gilid at nanlaki ang mga mata nito nang mamukhaan ang babaeng katabi. Joanna? Gulat na tawag ni Paulo. Hindi makapaniwala sa nakikita. Tumingin si Joanna sa kanya. Pilit niyang pinatatag ang kanyang boses at tinago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Nagkunwari siyang walang kilalang Paulo. Pasensya na po, sir. Baka nagkakamali kayo ng tinatawag. Hindi po Joanna ang pangalan ko. Malamig na sagot niya sabay iwas ng tingin. Huwag mo kong Sir Joanna. Alam kong ikaw yan. Hinawakan ni Paulo ang braso niya, ngunit agad itong tinabig ni Joanna. Subalit hindi tanga si Paulo. Napatingin ito sa malaki at halatang tiyan ni Joanna. Bakas ang labis na pagtataka, kalituhan at tila may kaunting galit sa mukha ng lalaki. Sino siya, babe? Maarting tanong ng magandang babaeng kasama ni Paulo. Siya si Emerald Vasquez, isang sikat na modelo mula sa Germany na kakauwi lang ng Pilipinas. Do you know her? Is she one of your employees before? Nothing. Sagot ni Paulo kay Emerald. Ngunit ang mga mata nito ay nananatiling nakatitig ng matalim kay Joanna. Pagkatapos ay muli niyang hinarap ang dating asawa dahil hindi na niya natiis ang pambabaliwala nito sa kanya. Joanna, mag-usap tayo. Buntis ka? Paano nangyari yan gayong kakahiwalay lang natin? 4 na buwan pa lang ang nakakalipas. Wala tayong dapat pag-usapan, Mr. Delgado. At wala ka ring pakialam sa buhay ko ngayon. Matigas na sagot ni Joanna kahit sa loob-loob niya ay halos maiyak na siya sa takot na mabisto. Anong walang pakialam? Medyo napalakas ang boses ni Paulo kaya napalingon ang ilang tao sa loob ng elevator. Kakahiwalay lang natin tapos ganyan nakalaki ang tiyan mo? Sino ang ama, Joanna? May asawa ka na ba agad? Naramdaman ni Joanna ang panginginig ng kanyang tuhod. Ngunit alam niyang kapag umamin siya, magugulo ang buhay na pinoprotektahan niya. Lumingon siya kay Paulo, tiningnan ito ng diretsyong-diretso sa mata at nagsinungaling ng walang kurap. Opo, may asawa na ako, sir. At masayang-masaya kami. Mariing sabi niya. Asawa? Kaagad? Singhal ni Paulo, bakas ang hindi maipaliwanag na pait at galit sa kanyang mukha. Kaya ba mabilis mo pang nilagdaan ang annulment papers noon? Dahil may reserba ka na?
Dahil habang nakatira ka sa mansyon ko at nagpapakabait na asawa, may kalandian ka ng ibang lalaki? Paulo, tama na! Nanginginig ang boses ni Joanna sa matinding pighati. Ang sakit na paratangan siya ng ganoon ng lalaking tanging minahal niya. Huwag mong dumihan ang pagkatao ko! Bago pa man tayo maghiwalay, ay may komunikasyon na kami ng totoong lalaking nagmamahal sa akin. At nang maghiwalay tayo, nagsama agad kami. Siya ang ama ng dinadala ko. At hindi siya katulad mo, na walang puso. Narinig ni Emerald ang usapan at labis na nainis sa drama ng dalawa. Babe, bakit mo ba pinapatulan ng babaeng yan? Let's go, may appointment pa tayo sa wedding planner natin. She's obviously a gold digger who found another victim. Huwag mo siyang sabihan ng ganyan, Emerald. Saway ni Paulo sa nobya, ngunit ang tingin niya ay nakapako pa rin kay Joanna. Tila may kung anong sumasabog sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Sino ang lalaking yan, Joanna? Sabihin mo sa akin! Sino ang pumatol sa'yo ng ganyang kabilis? Wala kang pakialam! Ang asawa ko ngayon, pinapahalagahan ako. Binigyan niya ako ng totoong tahanan. Bagay na kailanman ay hindi mo na iparamdam sa akin sa loob ng 1 taon nating pagsasama. Joanna, subok pa ni Paulo. Kaya kung maaari, huwag niyo na akong gastusan ng panahon o tanungin pa. Magpakasal na kayo ng babaeng yan at magpakarami. Pero pakiusap, lumayo na kayo sa amin ng pamilya ko. Eksaktong bumukas ang pinto ng elevator. Mabilis na lumabas si Joanna. Halos tumakbo siya patungo sa sasakayan ng jeepney habang hawak ang kanyang tiyan at umiiyak. Iniwan niya si Paulo sa loob ng mall na puno ng matinding pagdududa at magulong isipan. Habang si Emerald naman ay nagsisimula ng mag-alboroto sa selos. Hindi mapakali si Paulo sa mga nakaraang araw. Ang imahe ng buntis na si Joanna, ang malaki nitong tiyan at ang sinabi nitong may asawa na ito ay patuloy na gumugulo sa kanyang isipan sa tuwing gabi bago siya matulog. May kung anong boses sa kanyang isip na nagsasabing may mali sa kwento ng kanyang dating asawa. Bakit tila may kung anong kirot sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag? Isang hapon, nagpasya si Paulo na dalawin ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong high school. Si Renan. Si Renan ay isang kilala at premyadong OBGYN doctor na nagtatrabaho sa isang malaking pribadong ospital sa lungsod. Habang naglalakad si Paulo sa malawak, maputi at tahimik na hallway patungo sa klinik ni Renan, bigla siyang napatigil. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang isang pamilyar na bulto ng babae na lumabas mula mismo sa klinik ng kanyang kaibigan, si Joanna. May hawak siyang reseta at nakahawak sa kanyang likod habang marahang naglalakad. Bakas ang pagod ngunit may banayad ng ngiti sa kanyang mga labi habang hinahaplos ang tiyan. Agad na nagtago si Paulo sa likod ng isang malaking haligi. Pinapanood ang bawat galaw ng dating asawa hanggang sa tuluyang makasakay ito sa elevator. Nang masiguro niyang nakaalis na si Joanna, pinalipad ni Paulo ang kanyang mga hakbang. Padarag niyang itinulak ang pinto ng opisina ni Renan nang hindi man lang kumatok. Paulo, pre, uso kumatok. Gulat na reaksyon ni Renan habang halos maibagsak ang hawak na fountain pen sa kanyang lamesa. Oh, para kang nakakita ng multo. Ano bang problema mo? Ang babaeng lumabas lang sa klinik mo ngayon, si Joanna Madrigal. Anong ginagawa niya rito, Renan? Mabilis at seryosong tanong ni Paulo habang nakatayo sa harap ng lamesa at nakatitig ng matalim sa kaibigan. Napakunot noo si Renan. Biglang naging formal ang mukha at tila nag-aalangan. Inayos niya ang kanyang salamin. Pasyente ko siya, Paulo. At alam mo naman ang rules ng hospital. Confidential ang medical records ng mga pasyente ko. Bakit mo ba na itatanong? Akala ko ba matagal na kayong annulled? Sagutin mo na lang ako, Renan!
Pinalo ni Paulo ang lamesa dahilan upang magkatunugan ang mga gamit doon. Nakita ko siya noong isang araw sa mall. At ngayon nakita ko siyang lumabas dito sa klinik mo. Bilang kaibigan mo, pakiusap, sabihin mo sa akin. Anong kalagayan niya? Ilang buwan na siyang buntis? Huminga ng malalim si Renan. Isinara niya ang folder sa kanyang harap, tumayo at hinarap ang nagwawalang kaibigan. 6 na buwan, Paulo. 6 na buwan na siyang buntis. At lalaki ang baby niya. Maayos naman ang lagay ng bata. Medyo kailangan lang ni Joanna ng sapat na pahinga dahil mababa ang timbang niya. Parang pinuhusan ng malamig na tubig si Paulo sa narinig. Napaupo siya sa upuan sa harap ng lamesa ni Renan. Tila nawala ng lakas. 6 na buwan? Sigurado ka? Oo, base sa ultrasound at sa huling regla niya. Bakit ba ganyan ang reaksyon mo? Takang tanong ng doktor. Mabilis na nag-analisa ang matatalas na isip ni Paulo. 6 na buwan. 5 buwan pa lamang ang nakakalipas mula nang maghiwalay sila at pirmahan ang annulment papers noong araw ng libing ng kanyang lola. Kung 6 na buwan na itong buntis, ibig sabihin ay nagdadalang tao na si Joanna noong kasal pa sila at nakatira sa loob ng kanyang mansyon. Sabi niya sa akin, may asawa na siya agad. Bulong ni Paulo habang ang kamao ay nagpupuyos sa galit. Well, sa records ko, wala siyang nakalistang pangalan ng asawa o emergency contact, kundi ang sarili niya lang. Seryosong dagdag ni Renan. At kung ako sa'yo, Paulo, bago ka magwala riyan, alamin mo muna ang buong katotohanan. Agad na umalis si Paulo sa ospital na parang bagyo. Habang nagmamaneho, tinawagan niya ang kanyang private investigator. Hello, hanapin mo si Joanna Madrigal. Alamin mo kung saan siya nakatira, kung anong ginagawa niya, at kung may kasama siyang lalaki. Gusto ko ng report bago matapos ang araw na to. Kinabukasan, natanggap ni Paulo ang ulat. Walang ibang lalaki sa buhay ni Joanna. Nakatira ito ng mag-isa sa loob ng isang maliit, mainit at masikip na tindahan ng ukay-ukay sa isang pampublikong palengke sa probinsya. Nang gabing yun, sumapit ang 8:00. Kasalukuyang nag-aayos si Joanna ng mga natirang damit na nakasabit sa labas ng kanyang tindahan. Pagod na pagod ang kanyang katawan. Sumasakit ang kanyang balakang at dahan-dahan niyang ibinababa ang mabigat na roll-up iron door ng kanyang pwesto upang makapagpahinga na. Subalit bago pa man tuluyang sumara ang pinto, isang sapatos ang marahas na pumigil dito. Itinaas muli ang pinto ng isang malakas na braso. Pag-angat ng kanyang tingin, bumungad ang seryoso, galit at nagtatampong mukha ni Paulo Delgado. Pumasok ito sa loob ng masikip na tindahan at padarag na isinara ang pinto sa likod niya. Sabay lock nito. Paulo, anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman ang lugar na to? Gulat, kaba at tila natatakot na tanong ni Joanna habang dahan-dahang napahawak sa kanyang malaking tiyan bilang proteksyon. Nagsinungaling ka sa akin, Joanna. Mariing panimula ni Paulo. Dahan-dahang lumalapit sa kanya habang nililibot ng tingin ang maliit at masikip na pwesto. Wala kang asawa. Nalaman ko ang lahat mula kay Renan. 6 na buwan na ang dinadala mo. Ibig sabihin, noong nakatira ka pa sa mansyon ko, noong kasal pa tayo, buntis ka na. Nanginig ang labi ni Joanna, ngunit pilit niyang pinatatag ang sarili. Wala kang pakialam kung kanino ito, Paulo. Sabi ko sa'yo, sa ibang lalaki to. Kaya pakiusap, umalis ka na sa tindahan ko. Gabi na, sarado na kami at wala kang karapatang mambulabog dito. Wala akong karapatan! Dalit na hinawakan ni Paulo ang magkabilang balikat ni Joanna. Sapat lang upang hindi ito makawala pero hindi nasasaktan. Asawa mo ko noong mga panahong nabuo yung bata!
Ang isiping may ibang lalaking humawak sa'yo. May ibang lalaking ginalaw ang asawa ko habang nakatira tayo sa iisang bubong. Ganyan ka ba kadesperada, Joanna? Bitawan mo ako, Paulo! Pilit siyang kumakawala, lumuluha sa matinding galit. Huwag mo akong paratangan ng ganyan. Wala kang alam. May alam ako. Kaya ba mabilis mong pinirma ng papel dahil may iba ka na pala? Sabihin mo sa akin ang totoo, Joanna. Sino ang lalaking yun? Sino ang ama niyan? Sigaw ni Paulo. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng maliit na kwarto. Oo! Oo, may iba ako! Masaya ka na? Pasigaw at histerikal na sagot ni Joanna dahil sa sakit ng mga paratang nito. May ibang lalaki na nagparamdam sa akin na may halaga ako noong mag-asawa pa tayo. Kaya umalis ka na. Umalis ka na at balikan mo ang modelo mo. Ang galing mo ring magtago, no? Hindi ko akalain na ganyang uri ka palang babae. Puno ng puot at matinding selos na binitawan ni Paulo si Joanna. Inihampas niya ang kanyang kamay sa dingding bago padarag na binuksan ang pinto at umalis, na halos magpayanig sa buong tindahan. Naiwang nakaupo sa sahig si Joanna. Yakap ang kanyang tiyan habang humahagulgul sa iyak. Patawarin mo ko, anak. Patawarin mo si Mami. Pero hindi niya pwedeng malaman ang totoo. Hindi. Patawad na. Patawad. Kahit galit si Paulo, hindi matanggap ng kanyang kalooban ang mga binitiwang salita ni Joanna. Ang isiping may ibang lalaking umangkin sa asawa niya habang kasal pa sila ay tila isang laso na dahan-dahang pumapatay sa kanyang katinuan. Hindi siya tumigil. Ipinagpatuloy niya ang imbestigasyon upang malaman kung sinong lalaki ang nakakausap o nakakatagpo ni Joanna noong nakatira pa ito sa kanyang mansyon. Subalit blanko ang report ng kanyang investigator. Walang ibang lalaking lumapit o pumasok sa buhay ni Joanna sa loob ng 1 taon. Dahil sa bigat ng kanyang nararamdaman, muling bumalik si Paulo sa tindahan ni Joanna pagkalipas ng 2 araw. Hindi niya kayang palipasin ang gabi nang hindi nakukuha ang totoong sagot. Nadatnan niya si Joanna na nakaupo sa isang silya, nagtatahi ng ilang lumang damit. Nang bumukas ang pinto at pumasok ang pamilyar na bulto ni Paulo, agad na tumayo si Joanna, hawak ang kanyang 6 na buwang tiyan. Bakit ka ba bumalik dito, Paulo? Bungad ni Joanna, pagod at may pait sa boses. Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ko noong isang gabi? Umalis ka na. Hindi ako aalis hanggat hindi mo sinasabi ang pangalan ng lalaking yan, Joanna. Malamig at mariing sagot ni Paulo. Dahan-dahang lumalapit. Hinanap ng mga tao ko ang background mo. Walang ibang lalaki. Kaya sabihin mo sa akin, sino ang ama ng dinadala mo? O baka naman. Napaismid si Paulo. Isang mapanganib at mapanakit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. O baka naman pinalabas mo lang na may iba ka para pagtakpan ng katotohanang ibinenta mo ang katawan mo kung kanino nung gabing lumabas ka. Isang malakas na sampal ang lumanding sa pisngi ni Paulo. Nanginginig ang buong katawan ni Joanna. Umaagos ang mga luha sa kanyang mga mata dahil sa tindi ng insultong narinig. Wala kang karapatang babuyin ang pagkatao ko, Paulo! Sigaw ni Joanna, basag ang boses sa matinding pighati. Ganyan ba talaga kababa ang tingin mo sa akin? Ha?
Dahil ba anak lang ako ng katulong nyo? Tingin mo sa akin ay isang maruming babae na kayang ibenta ang sarili? Ha? Ganyan ba kababa ang tingin mo sa akin, Paulo? Humarap si Paulo sa kanya. Hawak ang namumulang pisngi, ngunit ang mga mata nito ay nag-aapoy pa rin sa selos at galit. Kung hindi, bakit ayaw mong sabihin ang pangalan? Alam mo kung ano ang tingin ko sa iyo, Joanna? Isang mapagkunwari. Isang taon kang nagpanggap na mabuting asawa sa loob ng mansyon ko. Nagluluto ka, nag-aabang ka gabi-gabi. Mukha kang anghel. Pero sa likod ko, nagpapabuntis ka sa ibang lalaki. Ang dumi-dumi mo sa paningin ko. Parang sinasaksak ang puso ni Joanna sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng lalaking pinag-alayan niya ng lahat. Ang sakit ay lumagpas sa kanyang buto. Ako? Marumi? Natawa si Joanna ng mapait habang patuloy ang pagbuhos ng kanyang luha. Sino ba sa ating dalawa ang marumi, Paulo? Ikaw ang walang puso. Ikaw ang pumatay sa akin araw-araw noong magkasama tayo. Isang taon akong nanalangin na sana lingunin mo man lang ako. Na sana tratuhin mo naman akong tao. Pero anong ginawa mo? Itinuring mo akong parang basura sa loob ng sarili mong bahay. Dahil hindi kita pinili. Bulyaw ni Paulo. Pilit ang kasal na yun. At huwag mong ibaling sa akin ang usapan ngayon dahil ang issue rito ay ang batang yan. Sino ang ama nito? Wala kang pakialam. Sigaw ni Joanna pabalik. Buong lakas na itinatayo ang kanyang natitirang dignidad. Kahit sino ang ama ng batang to, sisiguraduhin kong hinding-hindi niya magiging katulad mo ang ugali. Mas mabuti pang lumaki siyang walang ama kaysa magkaroon ng amang katulad mo na walang ibang alam kundi manakit at manginsulto ng kapwa. Umalis ka na rito! Lumayas ka sa buhay ko! Aalis talaga ako, Joanna. Dahil hindi ko na rin masikmura ang makita ang mukha mo. Huling bitaw na salita ni Paulo bago padarag na binuksan ang pinto at tinahak ang dilim ng gabi. Iniwan ang dating asawa na halos mawala ng lakas at mapaupo na lamang. Nang sumunod na linggo, kaarawan ng kaibigan nilang si Renan. Upang makalimot sa gulong nangyayari sa kanyang isipan, sumama si Paulo sa isang inuman sa isang eksklusibong VIP club sa Bonifacio Global City kasama si Renan at ang mga kaibigan nilang negosyante na sina Gerald at Tom. Habang nagkakasiyahan at nagtatawanan ang lahat, medyo marami na ang nainom ni Paulo. Hawak ang baso ng whiskey, tahimik lang siyang nakatingin sa kawalan. Biglang nagtanong si Tom habang humihit-hit ng sigarilyo. Oh bro, Paulo, kamusta na pala ang maganda mong asawa? Si Joanna, parang hindi mo na siya kasama sa mga events ngayon. Noong isang taon, madalas mo siyang iwan pero tinutulungan ka niya sa mga charity programs ng kumpanya. Huminga ng malalim si Paulo at ininom ng tuwid ang whiskey. Hiwalay na kami. Matagal na kaming annulled. Napakunot noo si Tom at napatingin kay Gerald. Talaga? Sayang naman. Mabait yung si Joanna. Alam mo, naaalala ko lang, si Joanna ang nagsundo sa'yo noong huling beses na uminom tayo rito sa club. Yung mismong birthday ni Gerald, 6 o 7 buwan na ang nakararaan. Diba? October 14 yun kung hindi ako nagkakamali. Napatigil si Paulo sa paghawak sa kanyang baso. Parang umurong ang lahat ng alak sa kanyang utak. Anong sinabi mo? Oo, pre. Sumabat si Gerald habang tumatango. Lasing na lasing ka noon dahil sabi mo, nakokonsensya ka sa ginagawa mo sa asawa mo. Tapos, lumalala pa ang kondisyon ng lola mo. Pinagtulungan ka pa nga naming isakay sa kotse nyo dahil hindi mo na kayang tumayo.
Binalikan ng alaala ni Paulo ang gabing iyon. Ang saktong gabi ng October 14. Naalala niya na nagising siya kinaumagahan na magaan ang pakiramdam. Ngunit may isang malabo at napakatamis na alaala sa kanyang isip. Naalala niya na nananaginip siya na hinalikan niya ng buong pananabik at pagmamahal si Joanna. Naging malambing ito sa kanya at may matinding nangyari sa kanila sa kanilang silid sa mansyon. Ang akala niya noon ay isang simpleng panaginip lang ang lahat dahil maayos naman siyang nagising at tahimik lang na naghahanda ng almusal si Joanna na parang walang nangyari. Dahan-dahang napalingon si Paulo kay Renan na tahimik na nakikinig sa tabi niya. Nagkatinginan ang dalawang magkaibigan. Ang parehong hinala ay sabay na sumagi at nagtugma sa kanilang mga isip. Paulo, mahinang tawag ni Renan, seryoso ang mukha. October 14. Iyon din ang saktong buwan at linggo kung kailan, base sa ultrasound ko, ay nabuo ang sanggol sa sinapupunan ni Joanna. Nabitawan ni Paulo ang kanyang baso at nabasag ito sa sahig. Ang sanggol sa sinapupunan ni Joanna ay hindi sa ibang lalaki. Ang mga masasakit na salitang ipinaratang niya rito ay bumalik sa kanya ang sakit. Upang makasiguro at hindi magkamali sa kanyang hinala, gumawa ng paraan si Renan. Nang muling magtungo si Joanna sa kanyang klinik para sa regular na prenatal check-up upang tingnan ang kalusugan ng bata, lihim siyang kumuha ng DNA sample mula sa isang makabagong non-invasive prenatal test sa dugo ni Joanna. Ang sample na ito ay ipinatugma niya sa DNA profile ni Paulo na nasa medical records na ng pamilya Delgado. Matapos ang ilang araw na pagmamadali at pagpupuyat sa laboratorio, lumabas ang opisyal na resulta. 100%. Si Paulo Delgado ang tunay na ama ng sanggol. Hawak ang puting sobre na naglalaman ng katotohanan, tila lipad ang isip at nanginginig ang buong katawan ni Paulo habang nagmamaneho patungo sa probinsya. Ang bawat salitang ipinaratang niya kay Joanna, ang tawagin itong marumi, mapagkunwari, ay tila mga laso na bumabaligtad ngayon sa kanyang sariling sikmura. Nang pumasok siya sa loob ng maliit na tindahan ng ukay-ukay ng walang paalam, nakita niya si Joanna. Pawisan ito, hingal na hingal at pilit na nagbubuhat ng isang malaking bulto ng nakataling sako ng mga damit na kadarating lang mula sa supplier. Ang kanyang 6 na buwang tiyan ay sumasayad na sa bigat ng kanyang ginagawa. Bitawan mo yan! Galit at nag-aalalang isinigaw ni Paulo habang mabilis na inagaw ang hawak na sako ni Joanna. Padarag niya itong inilapag sa sahig at hinarap ang babae. Ano ba, Joanna? Buntis ka! 6 na buwan na yung tiyan mo. Bakit ka nagbubuhat ng ganyang kabibigat ng bagay? Gusto mo bang mapahamak ang sarili mo? Nabigla si Joanna. Ngunit mabilis na napalitan ng puot ang kanyang mukha nang makilala ang lalaki. Ano ba, Paulo? Huwag mo nga akong pakialaman. Pera ko naman to. Negosyo ko to. Sino ka ba para mag-utos sa akin sa loob ng sarili kong tindahan? Pilit niyang itinulak ang lalaki palayo sa kanya, ngunit hindi natitinag si Paulo. Pakialam? May pakialam ako dahil hindi lang buhay mo ang nakasalalay dito. Sigaw ni Paulo na ang boses ay bumasag sa ingay ng palengke sa labas. Umalis ka na rito. Hindi kita kailangan. Hindi ka ba napapagod sa pambubulabog mo sa pagkatao ko? Singhal ni Joanna habang pilit na pinatitigas ang sarili kahit nangangantog ang kanyang mga tuhod. Ano pa bang sasabihin mo, ha? Na marumi ako? Na ibinenta ko ang sarili ko? Narinig ko na yan noong 1 linggo, Paulo. Sapat na yun para sa buong buhay ko. Anak ko ang dinadala mo, Joanna. Alam ko na ang totoong nangyari.
Ang isinigaw na iyon ni Paulo ay tila isang malakas na kulog na nagpatahimik sa buong silid. Napatigil si Joanna. Nanlaki ang mga mata at unti-unting nawala ng kulay ang kanyang mukha. Ibinaba ni Paulo ang dalang puting sobre sa ibabaw ng lumang lamesang kahoy sa tabi nila. Hawak ko ang DNA test mula kay Renan. Ako ang ama ng bata. Kaya huwag mo nang subukang sabihin sa akin na sa ibang lalaki yan. Dahil alam nating dalawa kung anong nangyari noong gabi ng October 14. Noong gabi ng birthday ni Gerald. Napaiyak si Joanna. Ngunit ang mga luhang iyon ay hindi luha ng kagalakan o kaginhawaan. Ito ay luha ng matagal na pait, galit at matinding hinanakit na kinubli niya sa kanyang dibdib. DNA test? Natawa ng mapait si Joanna habang umaagos ang luha sa kanyang pisngi. Ngayong may papel ka ng hawak. Ngayon lang magkakakwenta ang buhay ko sa'yo. Ngayong alam mong dugo at laman mo to. Bigla kang susulpot dito na parang isang bayani at magiging mabait. Joanna, hindi sa ganun. Paulo, isang taon akong nagtiis sa mansyon niyo. Isang taon akong nagtiis sa mansyon niyo. Hiyaw ni Joanna. Isinumbat ang lahat ng sakit na bumaon sa kanyang puso. Isang taon kong ginawa ang lahat. Naging sunod-sunuran ako sa mga utos mo. Nagluto ako ng mga paborito mo. Nagabang ako sa sala gabi-gabi kahit madaling araw na para lang masigurong ligtas kang nakauwi. Paulo, ginawa ko ang lahat para lang lingunin mo ko. Para mahalin mo ko kahit kaunti. Pero ano ang ibinigay mo sa akin? Ha? Lumapit si Joanna kay Paulo, malapit na malapit, habang itinuturo ang kanyang sariling dibdib. Sa mismong araw ng libing ni Lola, kung kailan gumuho ang mundo ko dahil siya lang ang kakampi ko. Annulment papers ang inilapag mo sa harap ko. At tinawag mo pa akong maruming babae. Napayuko si Paulo. Hindi makatitig ng diretso sa mga mata ng babaeng labis niyang nasaktan. Patawarin mo ko, Joanna. Hindi ko alam. Ang akala ko talaga noong gabing yun. Ang akala ko talaga ay isang panaginip lang. Dahil hindi mo naman talaga ako iniisip. Hindi mo talaga ako iniisip, Paulo. Patuloy ng iyak ni Joanna. Ikaw ang tumapos sa atin, Paulo. Ikaw ang nagtaboy sa akin. Hindi ganun kadali natanggapin ang pag-aalala mo ngayon dahil lang sa nakokonsensya ka o dahil lang sa kailangan mo ang batang to. Kaya kong palakihin ang anak ko ng mag-isa gamit ang perang ibinigay mo. Kaya ko maging nanay at tatay sa kanya. Hindi mo pwedeng palakihin ang anak natin dito. Giit ni Paulo. Hinawakan ang magkabilang balikat ni Joanna upang pakalmahin ito. Ngunit bakas ang determinasyon sa kanyang mukha. Tingnan mo ang lugar na to, Joanna. Mainit dito. Mausok, masikip, at delikado para sa isang buntis. Itigil mo na itong negosyo mo. Bumalik ka na sa mansyon. Ituturing kita ang aasikasuhin ko kayong dalawa.
Ibibigay ko ang lahat ng marangyang buhay na nararapat para sa anak ko. Para sa anak mo? Napaismid si Joanna, sabay tabig ng marahas sa mga kamay ng lalaki. Rinig mo ba ang sarili mo, Paulo? Para sa bata lang naman talaga ang alok mo, di ba? Dahil delgado siya. Dahil mayaman kayo. Paano naman ako? Ano ako sa mansyon mo kapag bumalik ako roon? Ha? Katulong pa rin ba na nagkataong nagdadala ng tagapagmana mo? Ha? Hindi ganoon, Joanna. Pakiusap. Makinig ka sa akin. Pagsusumamo ni Paulo, may luha na ring namumuo sa kanyang mga matang kayumanggi. Nalilito ako. Natatakot ako. Pero hindi ko kayang iwan ka rito sa ganitong kalagayan, Joanna. Umalis ka na. Umalis ka na, Paulo. Umalis ka na. Hindi ko kailangan ng awa mo. At hindi ko kailangan ng yaman mo. Malamig na huling saad ni Joanna habang tumatalikod at humaharap sa mga tumpok ng damit. Aalis ako rito kung gusto mo. Pero hindi ako babalik sa bahay kung saan pinatay mo ang puso ko. Bigo, masakit ang loob at bagsak ang balikat na lumabas si Paulo sa tindahan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang bigat ng karma. Ang babaeng tahimik lang na nagmahal sa kanya noon ay naging bato na ngayon dahil sa sarili niyang mga kamay. Gabi na ngunit maliwanag pa rin ang malawak na sala sa mansyon ng mga Delgado. Nakatayo si Paulo sa harap ng bintana habang hawak ang isang baso ng whiskey. Habang si Rena naman ay nakaupo sa leather na sofa. Seryosong nakatingin sa kanya. Hindi ko na alam kung paano siya kakausapin, Renan. Pag-amin ni Paulo, bagsak ang boses. Tuwing lalapit ako, parang nakakakita siya ng kaaway. Galit na galit siya. Natural lang yun, pre. Sagot ni Renan sabay hilot sa kanyang sintido. 1 taon mo siyang binaliwala. Tapos sinabihan mo pa siyang marumi. Kung ako kay Joanna, baka hindi lang sampal ang inabot mo. Gusto ko lang namang ayusin to. Para sa kanila ng bata. Para sa bata o para sa'yo? Pagputol ni Renan. Kailangan mo mapatunayan sa kanya na hindi lang obligasyon ang tingin mo sa pamilya mo. Hindi nila napansin na sa itaas ng grand staircase, bahagyang nakabukas ang pinto. Nakatayo roon si Emerald Vasquez. Mahigpit ang kapit sa hawakan ng hagdan. Nanlilisik ang kanyang mga mata habang pinakikinggan ang usapan ng dalawa. Ano? Anak niya? Bulong ni Emerald sa sarili. Nanginginig ang panga sa galit. Kaya pala hindi na siya mapakali nitong mga nakaraang linggo. Hindi ako papayag. Hindi masisira ang kasal natin dahil lang sa katulong na yon. Abala si Joanna sa pag-aayos ng mga nakasabit na jacket nang biglang huminto ang isang marangyang sasakyan sa tapat ng kanyang tindahan. Bumaba roon si Emerald, suot ang isang mamahaling silk dress at designer sunglasses. Padarag na pumasok si Emerald sa loob ng masigip na pwesto, dahilan upang mapaatras si Joanna at mapahawak sa kanyang 7 buwang tiyan. Sino kayo? Anong kailangan niyo rito? Kabado ngunit matatag na tanong ni Joanna. Tinanggal ni Emerald ang kanyang salamin at tiningnan si Joanna mula ulo hanggang paa ng may matinding puot. Iwan mo na si Paulo, Joanna. Napatigil si Joanna. Sinasabi ko na nga ba, ikaw ang babaeng kasama niya sa mall. Ako nga. At ako ang magiging legal na asawa niya sa susunod na buwan.
Hakbang ni Emerald papalapit, dinalo si Joanna ng matalim na tingin. Huwag mo nang gamitin ang batang yan para makabalik sa kanya o para akitin siya muli. Akala mo ba hindi ko alam ginagawa mo? Nagpapakaawa ka rito para kaawaan kanya. Wala akong pinapagawa sa kanya. Kung gusto mo ang lalaking yon, isaksak mo sa baga mo. Sigaw ni Joanna, nagsisimula ng kapusin ng hininga dahil sa biglang pagtaas ng emosyon. Siya ang pabalik-balik dito. Hindi ako. Kaya lumayas ka sa tindahan ko. Aba, sumasagot ka pa? Napaismid si Emerald, dinuro si Joanna. Makinig ka sa akin, basurang babae. Lumayo ka na sa lugar na to. Sa probinsyang to, lumikas ka. Kung ayaw mong gamitin ko ang lahat ng koneksyon ko para masira ang buhay mo at hindi mo na makita ang batang yan pagkapanganak mo. Huwag ang anak ko. Nanginginig na pakiusap ni Joanna, biglang nakaramdam ng matinding takot. Umalis ka na, pakiusap. Tandaan mo ang babala ko. 1 linggo, Joanna. Kapag nalaman kong nandito ka pa, pagsisisihan mo. Huling bitaw ni Emerald bago marahas na tumalikod at sumakay sa kanyang sasakyan. Pag-aalis ni Emerald, nakaramdam si Joanna ng matinding hilo. Humawak siya sa lamesa habang mabilis na inilalagay ang ilang perasong damit sa kanyang bag. Ngunit bago pa man niya maitaas ang bag, isang matinding kirot ang gumuhit mula sa kanyang puson patungo sa kanyang likod. Napakapit siya sa kanyang tiyan, napaungol sa sakit at dahan-dahang napaupo sa simento. Ang tiyan ko. May dumanak na dugo sa kanyang mga binti. Nabitawan niya ang bag. Sa takot at panlulumo, sumigaw siya ng buong lakas patungo sa labas ng tindahan. Tulong! Tulong! Tulungan niyo po ako! Ang anak ko! Joanna! Isang suking mamimili ang nakakita sa kanya at mabilis na sumigaw sa mga kalalakihan sa palengke. Diyos ko! Dinudugo siya! Tulong! Tulong! Dalhin natin siya sa ospital ngayon din! Nanlaki ang mga mata ni Rena nang makita ang kanyang pasyente. Mabilis niyang tinawagan si Paulo habang tumatakbo pababa ng hallway. Paulo! Paulo, si Joanna nandito sa ospital! Manganganak na siya! 7 buwan pa lang ang bata! Delikado ang sitwasyon! Ano? Anong nangyari? Gulat na boses ni Paulo sa kabilang linya. Papunta na ako! Huwag mo siyang iiwan, Renan! Mabilis pa sa 4:00 na dumating si Paulo sa ospital. Halos madapa siya habang tinatakbo ang hallway patungo sa delivery room. Nadatnan niya si Joanna na nakahiga sa stretcher, pawisan, namumutla at umiiyak sa sakit habang inihahanda ng mga nurse. Joanna! Joanna, andito ako! Hingal na sabi ni Paulo, pilit na humahawak sa kamay nito. Bakit ka andito? Pilit na tinatabig ni Joanna ang kamay ng lalaki kahit wala na siyang lakas. Umalis ka! Ayaw kitang makita! Ikaw ang may gawa nito! Ang babae mo! Joanna, please! Kalimutan mo muna ang galit mo sa akin ngayon. Kayanin mo to para sa anak natin. Pagsusumamo ni Paulo habang may luha na ring pumatak sa kanyang mga mata. Mahigpit niyang hinawakan ang malamig at basang kamay ng dating asawa. Patawarin mo ako. Andito ako. Hindi kita iiwan. I-push mo na. Please. Kaya mo yan, Joanna. Paulo! Ang sakit! Hiyaw ni Joanna habang buong lakas na umere.
Yan na! Yan na, Joanna! Isa pa! Malapit na ang ulo ng bata! Sigaw ni Renan mula sa paanan ng higaan. Matapos ang ilang minutong matinding paghihirap, umalingaw-ngaw ang isang napakahinang iyak ng sanggol sa loob ng silid. Isang lalaki, Paulo! Pero premature siya. Seryosong sabi ni Renan habang mabilis na pinuputol ang umbilical cord. Masyadong maliit at nahihirapang huminga. Kailangan natin siyang ipasok agad sa incubator. Tumingin si Joanna sa nurse na may dalang maliit na sanggol bago ito mabilis na itinakbo sa Newborn Intensive Care Unit or NICU. Ang anak ko... Ang anak ko, Paulo. Iligtas mo ang anak ko. Huwag mong hayaan na kunin siya ni Emerald. Bulong ni Joanna bago tuluyang nawala ng malay dahil sa pagod. Makalipas ang ilang araw, dahan-dahang nagkamalay at lumakas ang katawan ni Joanna sa loob ng kanyang pribadong kwarto. Nakaupo si Paulo sa isang tabi at hindi pa rin siya iniiwan nito. Pagkalabas ko rito, kukunin ko ang anak ko at aalis kami. Matigas pa rin sabi ni Joanna. Huminga ng malalim si Paulo at lumuhod sa tabi ng kanyang higaan. Hawak ang kanyang mga kamay. Joanna, hindi ako papayag na tumira kayo sa malayo at ilayo mo sa akin ang anak ko. Kaya pakiusap, sumama ka muna sa mansyon. Walang mag-aalaga sa iyo at sa anak natin. Paano mo bibisitahin ang anak natin araw-araw dito sa ospital kung ganyan kahina ang katawan mo? Doon ka muna. Kahit para lang sa kalusugan at ng baby natin. Please, Joanna. Please. Tinitigan ni Joanna si Paulo. Baka sa kanyang mga mata ang takot na baka gamitin nito ang kapangyarihan at pera ng pamilya Delgado upang tuluyan ng ilayo ang sanggol kapag nagmatigas siya. Gagawin ko to para sa anak ko, Paulo. Mapait na sagot ni Joanna. Pero huwag kang mag-isip na magiging maayos ang lahat sa pagitan nating dalawa. Pinal na sabi ni Joanna. Puti, malawak at puno ng mamahaling kagamitan ang nursery room na ipinagawa ni Paulo sa loob ng mansyohan. Nakatayo si Joanna sa tapat ng baby crib na gawa sa imported na kahoy. Habang si Paulo naman ay dahan-dahang pumasok dala ang isang baso ng gatas. Mainit pa to. Uminom ka muna, Joanna. Sabi ni Renan, kailangan mong uminom ng maraming vitamins at masusustansyang pagkain para mabilis kang lumakas. Banayad ang boses ni Paulo habang inilalapag ang baso sa maliit na lamesa. Tumingin si Joanna sa gatas pagkatapos ay kay Paulo. Hindi mo naman kailangan gawin ang lahat ng to, Paulo. Ang usapan natin, nandito lang ako para mas mabilis kong mabisita ang anak ko sa ospital. Ginagawa ko to dahil gusto ko, Joanna. Lumapit ng bahagya si Paulo, bakas ang pait sa kanyang mga mata. Gusto kong bumawi sa lahat ng pagkukulang ko. Sa isang taon na hinayaan kong mag-isa ka rito sa bahay na to. Bumawi? Napaismid si Joanna sabay talikod. Ang daling sabihin ng salitang yan kapag nakikita mo na ang resulta ng mga ginawa mo. Noong umiiyak ako gabi-gabi sa sala habang hinihintay kita, nasaan ang kagustuhan mong bumawi? Huminga ng malalim si Paulo at yumuko. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa'yo. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ko agad. Pero sana hayaan mo kong alagaan kayo ng anak natin ngayon. Lumipas ang 3 buwan, araw-araw ay magkasamang pumupunta sina Joanna at Paulo sa ospital upang tignan ang kanilang premature na sanggol na nasa loob ng incubator. Unti-unti nakikita ni Joanna ang pagbabago kay Paulo. Hands-on ito, maalaga at palaging nakasuporta sa bawat hakbang niya. Isang gabi, pagka-uwi nila mula sa ospital habang nag-aayos si Joanna ng mga gamit sa library, nakasalubong niya si Paulo sa hallway.
Salamat pala sa pagsama sa akin ngayon sa ospital, Paulo. Mahinang saad ni Joanna, hindi nakatingin sa mga mata nito. Ngumiti ng banayad si Paulo at hinawakan ang kanyang kamay, bagay na hindi na tinabig ni Joanna. Sabi ko naman sa'yo, pamilya tayo. Kahit anong mangyari, hindi ko na kayo iiwan. Natutunan ko na ang leksyon ko, Joanna. Pumasok si Joanna sa kanyang kwarto na may kaunting ngiti sa mga labi. Habang nakahiga, hinawakan niya ang kanyang dibdib. Naglalaro ba ang tadhana? Bulong niya sa sarili. Bakit tila natutunaw na naman ang galit sa puso ko? Naisip ko na ba talagang patawarin siya? Kinabukasan ng hapon, naglalakad si Joanna sa hallway patungo sa opisina ni Paulo sa loob ng mansyon. May hawak siyang listahan ng mga gagamitin ng baby para sa nakatakdang paglabas nito sa ospital sa susunod na linggo. Subalit bago pa man niya maitaas ang kamay para kumatok, narinig niya ang nagtatalong mga boses mula sa bahagyang nakabukas na pinto. Bakit mo ba siya dinala rito sa mansyon niyo, Paulo? Boses iyon ni Emerald. Mataring, matinis at halatang nagwawala sa selos. Akala ko ba ako ang pakakasalan mo sa susunod na buwan? Bakit kailangan magkasama kayo sa isang bubong ng katulong na yan? Napatigil si Joanna. Huminto ang kanyang mundo at dahan-dahang lumapit ang kanyang tenga sa siwang ng pinto. Emerald, makinig ka sa akin. Pakiusap. Ibaba mo ang boses mo. Narinig ni Joanna ang pamilyar na boses ni Paulo. Tila mahinahon ito ngunit may tono ng pagpapaliwanag. Ginagawa ko lang ang lahat ng to para sa bata. Anak ko yun. Isang delgado. Walang kinalaman si Joanna rito. Walang kinalaman? Pero nakikita ko kung paano mo siya asikasuhin. Kung paano mo siya tignan. Sigaw muli ni Emerald. Obligasyon ko lang ang bata kaya ako siya inalagaan at dinala rito. Mariing sagot ni Paulo na tila gustong tapusin ang diskusyon. Dinala ko siya rito para masigurong maayos ang kalusugan niya para sa baby ko. Parang isang matalas na patalim ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Paulo. Paulit-ulit na sumasaksak na puso ni Joanna. Nabitawan niya ang hawak na listahan ng mga kagamitan. Napaatras siya habang ang mga luha ay mabilis na pumatak sa kanyang mga pisngi. Obligasyon. Para sa bata lang ang lahat. Wala ka pa ring halaga, Joanna. Tumakbo si Joanna pabalik sa kanyang kwarto. Isinara ang pinto at doon ay humagulgol ng walang itinatagong boses. Pilit na ibinabaon ang kanyang mukha sa unan upang hindi makalikha ng ingay. Ang buong akala niya ay may pagtingin na rin ito sa kanya. Ang buong akala niya ay nagbabago na ang lalaking mahal niya. Palabas lang pala muli ang lahat. Bakit? Bakit nagawa mo sa akin to, Paulo? Bakit? Bakit? Makalipas ang 3 araw sa ICU ng ospital, idiniklara ng doktor na malusog na ang sanggol at maaari nang iuwi. Kasabay nito, umalis si Paulo patungo sa isang napakahalagang business meeting sa isang probinsya na tatagal ng 2 araw. Ito na ang tamang panahon, anak. Bulong ni Joanna habang hawak ang natutulog na sanggol sa kanyang mga bisig sa loob ng nursery room ng ospital. Mabilis niyang kinuha ang kanyang bag kung saan nakatago ang mga naipong pera mula sa kanyang dating tindahan ng ukay-ukay at ang natitirang settlement money na hindi niya ginalaw. Lumabas siya ng ospital nang hindi nagpapaalam sa sinumang tauhan ng mga delgado. Pumara siya ng isang taxi at sumakay. Saan pa tayo, ma'am? Tanong ng driver habang tumitingin sa rearview mirror. Tumingin si Joanna sa kanyang anak. Pagkatapos ay sa bintana. Habang unti-unting lumalayo ang kotse sa ospital at sa mansyon na nagbigay sa kanya ng napakaraming sugat. Sa airport po, kuya. Nasaan sila? Dumagundong ang boses ni Paulo sa buong malawak na sala ng mansyon. Kararating lang niya mula sa business trip, ngunit ang bumungad sa kanya ay isang walang lamang nursery room. Padarag niyang inihagis ang kanyang mamahaling leather bags sa sahig.
Nakatayo sa harap niya ang head of security at ang dalawang katulong. Lahat ay nakayuko at nanginginig sa takot. Sir, pagkalabas niyo po noong isang araw, pumunta si Ma'am Joanna sa ospital para sunduin si baby. Sagot ng mayordoma na uutal. Ang akala po namin ay dadaan lang sila sa restaurant o may bibilhin. Pero hindi na po sila bumalik, sir. At hinayaan niyo lang. Hinarap ni Paulo ang head of security, nanlilisik ang mga mata. Ano pang ginagawa niyo rito? Hanapin niyo si Joanna at ang anak ko! Ngayon din! Gamitin niyo ang lahat ng koneksyon natin sa mga terminal, sa airport, sa lahat! Huwag kayong titigil hanggat hindi niyo sila natatagpuan! Opo sir, lalakad na po kami. Mabilis na sagot ng security chief bago nagmamadaling lumabas kasama ang mga tauhan. Naupo si Paulo sa sofa. Isinubsob ang mukha sa kanyang mga palad. Puno ng takot, galit at labis na pighati ang kanyang dibdib. Joanna, bakit? Bakit mo ako tinakasan? Lumipas ang 2 buwan, walang tulog, miserable at madalas umiinom si Paulo. Isang gabi sa isang eksklusibong restaurant sa Makati, kasama niya si Emerald na halatang naiinis na sa sitwasyon. Can you please stop looking at your phone, Paulo? Padarag na ibinaba ni Emerald ang kanyang tinidor. 2 months. 2 months mo na akong binabaliwala dahil sa katulong na yan at sa anak niya. Ay, nakakapagod na. Anak ko ang nawawala, Emerald. Hindi mo ba naiintindihan yun? Asik ni Paulo, mapait ang boses. Huwag mo na silang hanapin. Biglang sigaw ni Emerald dahilan upang maglingunan ang ilang elite na customers sa kabilang lamesa. Tumayo ang modelo, namumula ang mukha sa galit. Umalis na sila dahil pinaalis ko siya noon pa. At tama lang yun para hindi siya maging hadlang sa ating dalawa at sa kasal natin. Napatigil si Paulo. Dahan-dahan siyang tumayo, malamig at mapanganib ang tingin kay Emerald. Anong sinabi mo? Oo, pinuntahan ko siya sa tindahan niya bago siya manganak. Sinabihan ko siyang basurang babae at dapat lang siyang lumayas, no? Pagmamalaki pa na Emerald. Ikaw? Nanginginig ang kamao ni Paulo sa matinding galit. Ikaw ang dahilan kung bakit siya napaaga ng panganganak. Ikaw ang dahilan kung bakit muntik mamatay ang anak ko. At ikaw ang dahilan kung bakit niya ako tinakasan dahil akala niya ay gagamitin ko lang siya. Ano ba? Paulo, I did it for us. Umalis ka sa harap ko, Emerald. Wala nang kasal na mangyayari. Mariin at pinal na sabi ni Paulo, bawat salita ay may talim. Ipinapangako ko sa'yo, sisiguraduhin kong babagsak ang karir mo. Hinding-hindi mo na muling makikita ang mukha ko. Iyon ang ganti ko sa ginawa mo kay Joanna at sa anak namin. Kaya lumayas ka! Baliw ka na, Paulo! Baliw! Kaagad na umalis si Emerald na nagpupuyos ng galit sa dibdib. Sa tulong ng kanyang tita na matagal nang naninirahan sa Japan, doon nagtago si Joanna. Nagpalit sila ng pagkakakilanlan upang hindi matunto ng kapangyarihan ng pamilya Delgado. Doon niya pinalaki ang kanyang anak, habang nag-aaral siya ng culinary arts at nagtatrabaho gabi-gabi. Makalipas ang 5 taon, nagpasya si Joanna na bumalik sa Pilipinas upang buksan ang unang franchise ng kanilang marangyang Japanese restaurant sa Makati, kung saan siya ang head chef at co-owner. Isang hapon, sa loob ng magandang VIP room ng buong restaurant, nakaupo si Joanna. Suot ang kanyang eleganteng chef's uniform, habang kausap ang gwapong businessman na si Mateo. Si Mateo ang matagal nang nanliligaw sa kanya noong nasa Japan pa sila. Ang ganda ng kinalabasan ng setup ng kusina mo, Joanna. Nakangiting sabi ni Mateo habang inilalapag ang baso ng wine. I'm so proud of you. Natupad na itong pangarap mo rito sa Pilipinas. Salamat, Mateo. Kung hindi dahil sa tulong mo sa mga legal papers ng franchise na to, baka nahirapan ako. Banayad ng ngiti ang isinagot ni Joanna. Inabot ni Mateo ang kamay ni Joanna sa ibabaw ng lamesa. Joanna, 5 taon na akong naghintay sa Japan.
Ngayong andito na tayo sa Maynila, sana naman bigyan mo rin ng pagkakataon ng sarili mo na maging masaya. Kasama ako. Handa akong maging ama kay Paulo Jr. Dahan-dahang binawi ni Joanna ang kanyang kamay, may lungkot sa mga mata. Mateo, alam mo naman ang prioridad ko, di ba? Ang anak ko lang muna, hindi pa ako handa sa bagong relasyon. I understand. Maghihintay ako. Banayad na sagot ng lalaki. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang bumukas ang pinto ng VIP room. Isang grupo ng mga executive ang kalalabas lang matapos ang isang business lunch sa kabilang silid. Narinig ni Joanna ang isang pamilyar, baritonong boses na nagbibigay ng utos sa mga tauhan nito. Siguraduhin ninyong maayos ang kontrata para sa susunod na linggo. Saad ng boses. Napatigil si Joanna. Huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo. Dahan-dahan siyang lumingon patungo sa pinto ng VIP room. Sa hindi inaasahang pagkakataon, muling nagtagpo ang kanilang mga mata ng lalaking 5 taon niyang tinakasan. Si Paulo Delgado. Nagkatitigan silang dalawa at ang katahimikan sa pagitan nila ay tila nagpabalik ng lahat ng sugat ng nakaraan. Nabitawan ni Joanna ang hawak niyang panulat. Ang 5 taon na katahimikan at payapang buhay sa Japan ay tila gumuho sa isang segundo nang magsalubong ang kanilang mga mata. Si Paulo, suot ang isang mamahaling charcoal gray suit, ay napatigil din sa may pintuan ng VIP room. Nanlaki ang kanyang mga mata at dahan-dahang napalitan ng halo-halong galit, paninibugho at matinding pangungulila ang kanyang mukha. Joanna, usal ni Paulo. Bahagyang nanginig ang kanyang boses, ngunit agad itong napalitan ng mariing galit. Tumayo si Joanna, pilit na pinatatag ang kanyang boses at tindig bilang head chef at co-owner ng restaurant. Excuse me, Mr. Delgado. Kung narito kayo bilang customer, tapos na kayong kumain kaya maaari na kayong umalis. May kausap akong importanteng tao. Importanteng tao? Napaismid si Paulo, sabay tingin ng matalim kay Mateo na nakaupo pa rin. We need to talk. Where is my son? Ang anak ko ay sa akin lang. Ikaw ang nagdaboy sa amin, di ba? Obligasyon lang ang tingin mo sa kanya. Nagsinungaling ako noon. Pero hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Pasigaw na tanong ni Paulo na naging sanhi ng paglingon ng ilang staff mula sa glass wall ng restaurant. Tumayo na si Mateo at sumingit sa pagitan ng dalawa, sinalubong ang matigas na dibdib ni Paulo. Mister, respetuhin mo naman ang babae. Sino ka ba para mambastos at sumigaw sa harap ng aking kausap? Humarap si Paulo kay Mateo. Nag-aapoy ang mga mata sa selos nang makitang bahagyang nakahawak ang kamay ni Mateo sa siko ni Joanna. Sino ako? Ako ang asawa niya. At ako ang ama ng anak niya. Huwag kang makialam dito. Baka hindi mo magustuhan ang mangyayari sa'yo. Dating asawa, Paulo. Pagtatama ni Joanna. Wala akong pakialam sa papel, Joanna. Binalingan muli ni Paulo si Mateo. Sabi ko sa'yo, bitawan mo siya! Hindi ko siya bibitawan dahil hindi mo siya pagmamayari, Mr. Delgado. Matatag na sagot ni Mateo. Kaya kung maaari, lumabas ka na at... Isang mabilis at malakas na suntok ang pinakawala ni Paulo na tumama sa panga ni Mateo. Napasandal si Mateo sa lamesa, nabasag ang mga baso ng wine. Paulo, ano ba? Itigil mo na yan! Tili ni Joanna, sinusubukang hilahin ang braso ni Paulo. Ngunit mabilis na nakabawi si Mateo. Pinunasan nito ang dugo sa kanyang labi at sumugod pabalik. Sinuntok si Paulo sa sikmura. Buang ka! Nauwi sa gulo at matinding bugbugan ang tagpo sa loob ng VIP room. Nagkahambalan ang mga silya habang pilit silang nag-aagawan sa espasyo. Narinig ng mga kaibigan ni Paulo na sina Gerald at Tom ang kalampag kaya mabilis silang pumasok at binuhat si Paulo palayo kay Mateo. Paulo, maghunos dili ka, pre! Executive ka! Anong ginagawa mo rito? Sigaw ni Gerald habang mahigpit na pinipigilan ang nagwawalang kaibigan. Hingal na hingal si Paulo. Duguan ang kamao ngunit nakatitig pa rin kay Joanna ng may mapanganib na banta.
Ipinapangako ko sa'yo, Joanna. Kukunin ko ang anak ko sa'yo. Gagamitin ko ang lahat ng batas, ang lahat ng pera ko para makuha siya. Pagsisisihan mo ang pagtatago sa kanya. Subukan mo, Paulo. Sige, subukan mo. Matigas na sagot ni Joanna kahit nanginginig ang kanyang buong katawan. Nang tuluyan ng mahila ni na Gerald si Paulo palabas, agad na nilapitan ni Joanna si Mateo na ininalalayan ng mga staff. Mateo, okay ka lang? Pasensya na. Pasensya na talaga. Gabi na nang makauwi si Joanna sa kanyang kondo, ngunit sa isang eksklusibong tower sa Makati. Pagod, takot at labis na na-stress sa mga nangyari. Nagpasya siyang maligo muna upang marelax ang kanyang katawan. Pagkatapos niyang maligo, suot ang isang manipis na puting bathrobe habang pinatutuyo ang kanyang basang buhok gamit ang tuwalya. Narinig niya ang katok sa pinto. Paano mo nalaman ang kondo ko? Lumabas ka rito kung ayaw mong ipatawag ko ang security ng building. Ngunit mas malakas si Paulo. Pilit niyang itinulak ang pinto. Pumasok sa loob at marahas na isinara ang pinto sa likod niya sa baylak nito. Amoy alak siya, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at matinding emosyon. Ano ba? Lumabas ka na, Paulo. Sinasabi ko sa'yo. Hindi natapos ni Joanna ang kanyang sasabihin nang biglang hawakan ni Paulo ang magkabilang kamay niya at idiniin siya sa likod ng pinto. Tinitigan siya ni Paulo. Ang basa nitong buhok, ang manipis na bathrobe, ang bango ng katawan nito at ang mukha ng babaeng 5 taon niyang gabi-gabi na napapaniginipan. Ang galit sa puso ng lalaki ay biglang napalitan ng matinding pananabik. Nagsinungaling ako noon. Joanna, patawarin mo ko. Basag at paus ang boses ni Paulo. May luha na ring pumatak mula sa kanyang mga mata. Pakawalan mo ko, Paulo. Nasasaktan ako. Pilit na pumipiglas si Joanna. Ngunit mas lalo siyang idiniin ng lalaki. Noong sinabi ko kay Emerald sa opisina na para sa bata lang, kaya kita ibinalik sa mansyon. Nagsinungaling ako. Nagsinungaling ako dahil natatakot akong aminin sa sarili ko na mahal kita. Pagsusumamo ni Paulo, ang kanyang noo ay isinandal sa noo ni Joanna. Minahal kita noong magkasama tayo sa mansyon, Joanna. At 5 taon akong namamatay araw-araw sa pangungulila sa'yo. Pakiusap, huwag mo na akong itaboy. Huli na. Huli na, Paulo. Umiiyak na sagot ni Joanna. Pinatay mo na ako noon. Hindi na pinatapos ni Paulo ang sasabihin nito. Hinila niya si Joanna at hinalikan niya ito ng buong pagsinta, lalim at pananabik. Sinubukan siyang itulak ni Joanna noong una. Pinalo ang matigas nitong dibdib habang umaagos ang mga luha. Ngunit ang 5 taon na pangungulila at ang matinding pagmamahal na itinago niya sa kanyang sariling puso para sa lalaki ang nangingibabaw. Nawalan siya ng lakas na lumaban. Sa gabing yun, sa loob ng tahimik na kondo, muling sumiklab ang kanilang nakaraang damdamin sa ilalim ng init ng mga yakap at halik na puno ng pagmamahal. Banayad na sikat ng araw ang tumama sa mukha ni Joanna mula sa bintana ng kanyang silid. Pagmulat ng kanyang mga mata, naramdaman niya ang mabigat at matipunong braso ni Paulo na nakapulupot ng mahigpit sa kanyang bewa. Dahan-dahan siyang gumalaw upang bumangon. Ngunit mas lalo siyang hinalikan ni Paulo sa balikat at mas hinigpitan ang yakap nito. Huwag muna, Joanna. Please. Pakiusap ni Paulo. Paus ang boses dahil kagigising lang. Hayaan mo muna akong magising na ganito ang kapiling ko. Kahit sandali lang. Bumuntong hininga si Joanna. Pilit niyang inalis ang braso ng lalaki. Dahan-dahang umupo sa kama at binalot ang kanyang katawan gamit ang makapal na kumot. Kailangan nating mag-usap ng maayos, Paulo.
Umupo rin si Paulo sa kama. Ginulo ang kanyang buhok at tinitigan si Joanna ng may purong pagsusumamo. Patawarin mo ko sa lahat, Joanna. Sa mga katangahan ko. Sa mga masasakit na salitang binitiwan ko noon. At sa 5 taon na pinaluha kita. Ipinagtatapat ko sa iyo ngayon ang buong puso ko. Mahal na mahal kita. Bumalik ka na sa akin. Pakiusap. Mabuo na natin ang pamilyang sinira ko. Please, Joanna. Tumingin si Joanna sa kanya. May luha na namumuo sa kanyang mga mata. Paulo, marami na ang nangyari sa atin. Nasaktan ako ng husto noon. At natatakot ako. Hindi ganoon kadali na sabihing magbalikan tayo ngayon dahil lang sa may nangyari sa atin kagabi. Ano ang kailangan kong gawin, Joanna? Sabihin mo sa akin. Lumapit si Paulo at hinawakan ang kanyang kamay. Gagawin ko ang lahat. Kailangan ko ng oras, Paulo. Prangkang sagot ni Joanna, sabay bawi ng kanyang kamay. Oras upang makasiguro kung ito ba talaga ang gusto ng puso ko? At kung ligtas ba ang anak ko sa'yo? Hindi ko hahayaang masaktan muli si Paulo Jr. Tumango si Paulo. May luha sa kanyang mga mata, ngunit may malaking pag-asa sa kanyang mukha. Maghihintay ako, Joanna. Kahit gaano katagal. Hahayaan kong patunayan ko sa iyo ang sarili ko araw-araw na karapat-dapat na ako sa iyo. At sa anak natin. Mula ng araw na yon, hindi na tumigil si Paulo sa pagsuyo. Isang hapon sa opisina ng Japanese restaurant ni Joanna sa Makati, pumasok ang isang staff na may dalang napakalaking pumpo ng sariwang rosas. Chef Joanna, may nagpapabigay po muli. Galing po kay Sir Paulo. Nakangiting sabi ng staff bago inilapag ang mga bulaklak sa lamesa. Napailing na lang si Joanna ngunit may maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Tamang-tama naman na bumukas ang pinto at iniluwan nito si Paulo. Suot ang kanyang business suit ngunit may dalang paper bag. Hinatid ko na ang paborito mong merienda, Joanna. Masayang bungad ni Paulo. At dumaan din ako para sunduin ka mamaya pagka-out mo. Paulo, may kotse ako at marami akong ginagawa sa kusina. Huwag mo akong pabalik-balik na ihatid sundo rito. Saway ni Joanna, bagamat hindi naman bakas ang galit sa kanyang boses. Trabaho kong alagaan ang magiging asawa ko. Sagot ni Paulo na lihim niyang ikinangiti. Nang gabing yon sa kondo ni Joanna, nakasetup ang tablet sa ibabaw ng lamesa at magkatabing nakaupo sina Joanna at Paulo habang naka-video call ang 5 taong gulang na anak nila na nasa Japan pa rin kasama ang tita ni Joanna. Daddy! Look at my new robot! Tita bought it for me! Masayang pakita ng bata sa screen. Itinaas ang isang kulay pulang laruan. Naiiyak nang ngumingiti si Paulo habang nakadikit ang mukha sa screen ng telepono. Wow! That's a very cool robot, buddy. Alam mo ba, kapag umuwi ka rito sa Philippines, ibibili ka ni Daddy ng mas maraming robots na mas malalaki pa riyan. Talaga po, Daddy? Yay! I want the blue one too! Talo ng bata sa kabilang linya. I love you, Daddy! I want to see you now! I love you too, Paulo Jr. Very soon, magkakasama na tayo ni na Mami, okay? Magpakabait ka muna riyan kay Tita. Sagot ni Paulo habang marahang hinahaplos ang screen at tila ba nahahawakan ang mukha ng anak. Nang matapos ang tawag, nilingon ni Joanna si Paulo. Nakita niya ang wagas na pananabik at pagmamahal sa mukha ng lalaki. Doon tuluyang napalambot ang kanyang puso. Nang umalis si Paulo ng gabing yon, mabilis na tinawagan ni Joanna ang kanyang tita sa Japan. Tita, ihanda mo na po ang mga papeles ni Paulo Jr. I-book mo na po ang pinakamaagang flight niyo pauwi ng Pilipinas.
Utos ni Joanna, may determinasyon sa boses. Sigurado ka na ba, Joanna? Handa ka na bang harapin si Paulo kasama ang bata? Tanong ng kanyang tita sa kabilang linya. Opo, tita. Nakita ko na ang pagsisikap niya. Panahon na para iuwi ko ang anak ko sa kanyang ama. Pagkalipas ng isang buwan, isang hapon, nagmamaneho si Paulo habang si Joanna naman ang nagtuturo ng direksyon. Hanggang sa pumarada sila sa tapat ng NAIA Terminal 3 Airport. Bakit tayo nandito, Joanna? Takang tanong ni Paulo habang magkasama silang naglalakad sa mataong arrival area. May susunduin ba tayong mahalagang kliyente para sa bagong supply ng restaurant mo mula sa Japan? Hindi sumagot si Joanna. Bagkus ay ngumiti lamang ito ng mahiwaga at itinuro ang direksyon ng mga pasaherong kaka-clear lang sa customs at lumalabas sa malaking gate. Tumingin ka lang dyan, Paulo. Mula sa karamihan ng mga taong naglalakad at hila-hila ang kani-kanilang mga bagahe, isang malusog, gwapo at 5 taong gulang na batang lalaki ang biglang kumawala sa hawak ng isang matandang babae. Carbon copy ito ng mukha, mata at tindig ni Paulo. Tumatakbo ito ng mabilis patungo sa kanilang direksyon habang hila ang isang maliit na asul na maleta. Mommy! Daddy! Malakas at masayang sigaw ng bata na umalingaw-ngaw sa arrival area. Nanlaki ang mga mata ni Paulo. Nanginginig ang kanyang buong katawan at tila tumigil ang ikot ng mundo nang mapagtanto kung sino ang nasa harap niya ngayon. Paulo Jr.? Bulong ni Paulo. Mabilis siyang lumuhod sa sahig ng airport at sinalubong ng isang napakahigpit, matagal at emosyonal na yakap ang kanyang anak na sumubsob sa kanyang dibdib. Daddy, I missed you. Umiiyak na sabi ng bata habang nakakapit sa leeg ng ama. Paulo Jr., anak ko. Sa wakas. Naiiyak at gumaralgal ang boses ni Paulo habang hinahalikan ng paulit-ulit ang buhok at mukha ng bata. Umiiyak siya ng walang patid. Walang pakialam sa mga taong tumitingin sa kanila sa airport. Tumayo si Paulo habang karga-karga ng mahigpit ang anak sa kanyang braso at lumingon kay Joanna na tahimik na pinupunasan ang kanyang mga luha sa kagalakan sa kanilang tabi. Biglang ibinaba ni Paulo ang bata, humarap kay Joanna at dahan-dahang lumuhod sa harap nito sa gitna ng maraming tao. Naglabas siya ng isang nagniningning na brilyanting singsing mula sa kanyang bulsa. Joanna Madrigal, simula ni Paulo. Nanginginig ang hawak sa singsing. Binigyan mo ko ng pinakamagandang regalo sa buhay ko. Ang maging isang ama kay Paulo Jr. Ngayon, sa harap ng anak natin at ng lahat ng tao rito, hinihiling ko ang pagkakataon na maging totoong asawa mo. Pakasalan mo ko muli. Will you marry me again, my love? Tumingin si Joanna kay Paulo Jr. na masayang tumatalon sa tabi nila. Say yes, Mommy! Say yes! Para hindi na tayo maghiwalay ni Daddy! Ngumiti si Joanna. Tuluyang pinalis ang luhang bakas ng pait ng nakaraan. Inilahad niya ang kanyang daliri kay Paulo. Yes! Yes, Paulo! Tinatanggap ko. Pakasalan natin ang isa't isa ng tama. Mabilis na tumayo si Paulo. Isinuot ang singsing sa daliri ni Joanna at binuhat ang kanilang anak gamit ang isang braso.
habang ang kabilang kamay naman ay nakapulupot ng mahigpit sa bewang ni Joanna upang kabigin ito para sa isang matamis at mapagmahal na halik. Hindi mo alam kung gaano mo ko pinasaya ngayon, Joanna. Pasag ang boses ni Paulo. Idinikit ang kanyang noo sa noo ni Joanna. Salamat. Salamat dahil ibinalik mo sa akin ang pamilya ko. Salamat. Daddy, are we going home now? To your big house with many robots? Singit ni Paulo Jr., hinahaplos ang mukha ng ama. Natawa ng mahina si Paulo at hinalikan ang pisngi ng anak. Yes, buddy. We are going home. At hindi lang robots ang nandoon. Lahat ng gusto mo ibibigay ni Daddy. Yay! I love you, Daddy! Lumingon si Joanna sa kanyang tita na nakatayo sa likod ng bata. May bitbit na mas malaking maleta at nakangiti ng may luha sa mga mata. Tita, salamat po sa pag-aalaga sa kanya sa Japan. Walang anuman, Joanna. Lumapit ang kanyang tita at tinapik ang balikat ni Paulo. Ipinapaubaya ko na muli sa iyo ang mag-ina mo, Paulo. Huwag mo na sila muling papaluhain. Hinding-hindi na po, tita. Handa kong itaya ang buong buhay ko para sa kanila. Matatag na sagot ni Paulo habang nakatitig ng may malalim na pagmamahal kay Joanna. Makalipas ang 3 buwan, muling binalot ng marangyang dekorasyon ang isang eksklusibong hardin sa labas ng bahay. Ang amoy ng mga sariwang rosas at mga banayad na tugtog ng biolin ay pumapailan lang sa hangin. Ngunit sa pagkakataong ito, walang lamig sa mga palad ni Joanna. Ang kanyang suot na trahe de boda ay perpektong nakasukat sa kanyang katawan. At ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa tunay na kaligayahan. Sa tabi ng altar, nakatayo si Paulo suot ang isang eleganteng itim na tuxedo. Sa tabi nito ay si Paulo Jr., na may suot ding maliit na bersyon ng tuxedo ng kanyang ama. Hawak ang lalagyan ng mga singsing bilang ring bearer. Habang naglalakad si Joanna sa aisle, hindi maalis ni Paulo ang kanyang paningin sa babaeng minsan na niyang tinaboy. Ngunit ngayon ay siyang naging buong mundo niya. Nang makarating si Joanna sa harap, kinuha ni Paulo ang kanyang mga kamay. Sa pagkakataong ito, ang mga palad nila ay nagkatagpo. Sa harap ng Diyos, ng anak natin, at ng lahat ng nagmamahal sa atin. Panimula ni Paulo habang nakatitig sa mga mata ni Joanna. Ipinangako ko noon na obligasyon lang ang lahat. Ngunit binabawi ko yun. Ikaw ang pinakamagandang desisyon na hindi ko agad naintindihan, Joanna. Minahal kita sa dilim ng aking mga pagkakamali. At mamahalin kita ng mas tapat ngayon sa liwanag ng ating bagong simula. I promise to be the husband you deserved from the very beginning. Umiyak ng tahimik si Joanna, ngunit ito ay luha ng wagas na kagalakan. 5 taon kong itinago ang anak natin, Paulo. Dahil natakot ako na baka para sa kanya lang ang espasyo sa buhay mo. Pero pinatunayan mo sa akin na may lugar ako sa puso mo. Tinatanggap kita muli. Hindi dahil sa utang na loob. Kundi dahil ikaw ang lalaking pinili at pipiliin ang puso ko araw-araw. Daddy, Mommy, can I give the rings now? Malakas na bulong ni Paulo Jr. dahilan upang magtawanan ang mga panauhin kabilang na sina Reynan, Gerald at Mateo na naroon din upang sumuporta. Yes, buddy. Give it to Daddy. Nakangiting sagot ni Paulo. Matapos may isuot ang mga singsing, hinarap ng pare ang mag-asawa. At ngayon ay idinideklara ko kayo bilang mag-asawa muli. Paulo, you may now kiss your bride.
Mabilis na kinabig ni Paulo si Joanna para sa isang matamis, matagal at mapagmahal na halik. Habang si Paulo Jr. naman ay nakikisiksik sa gitna ng kanilang mga binti, nakayakap sa kanilang dalawa. Gabi na nang matapos ang reception at makabalik sila sa mansyon ng mga Delgado. Ang buong bahay ay tahimik, ngunit puno ng init at buhay. Pumasok sina Joanna at Paulo sa kwarto ni Paulo Jr. Binuhat ang natutulog na bata mula sa sofa at dahan-dahang inihiga sa kanyang bagong kama na napapaligiran ng mga laruang robot. Sleep well, my little prince. Bulong ni Joanna habang hinahalikan ang noo ng anak at inaayos ang kumot nito. Lumabas silang dalawa at parang isinara ang pinto. Naglakad sila patungo sa balkonahe ng master bedroom, kung saan tanaw ang malawak na hardin sa ilalim ng liwanag ng buwan. Niyakap ni Paulo si Joanna mula sa likod, ipinatong ang kanyang baba sa balikat nito. Masaya ka ba, Joanna? Mahinang tanong ni Paulo. Humilig si Joanna sa matigas na dibdib ng kanyang asawa. Hinawakan ang mga kamay nitong nakapulupot sa kanyang bewang. Higit pa sa inaasahan ko, Paulo. Noong itinakbo ko ang anak mo, ang akala ko ay habang buhay na kaming magtatago sa takot at sakit. Hindi ko inakalang dito rin pala kami babalik. Sa totoong tahanan. Humarap si Paulo sa kanya, dahan-dahang hinaplos ang kanyang mukha. Hindi ko nahahayaang masaktan kita ulit. Mamahalin kita habang buhay, Joanna. At si Paulo Jr. At si baby. Ani Joanna sabay haplos sa kanyang tiyan. Nang malaman niyang buntis siya at tinapat na niya si Mateo na babalikan niya si Paulo dahil mahal pa rin niya ito. You're pregnant? Tumango si Joanna sa kanya. Oo. Jesus Christ! Bulalas niya sa bayakap kay Joanna. Thank you, Lord! Thank you! Muling inilapat ni Paulo ang kanyang mga labi sa labi ni Joanna para sa isang banayad ngunit mapanabik na halik sa ilalim ng gabing saksi sa kanilang muling pagmamahalan. Wakas! Hello! Magandang araw po sa inyong lahat. Si Saima TV po pala. Muli po akong nagbalik upang maghatid na naman po sa inyo ng mga magagandang kwento na tiyak ay kagigiliwan po ninyong lahat. Paki-comment kung saang lugar nakarating ang ating storya at pipili po ako ng taong may sa shoutout ko po. Maraming salamat po and